panalo na, natalo pa. Yan nga ang naging storya ng laro ng Golden State Warriors ngayong araw laban sa Indiana Pacers, since nagkaroon na nga sana sila ng tsansang manalo sa hindi paglalaro ng majority sa mga key player ng Pacers na sina Tyrese Haliburton, walang TJ McConnell, walang Benedict Mathurin, walang Andrew Nembhard at walang Obi Toppin. Syempre nagkaroon sila dito ng 11-point lead sa huling 6 minutes sa fourth quarter, kaya malaki ang tsansang makuha na nila ang panalo. Ngunit hindi akalain ng marami na mag-choke dito ang kupunan ng Golden State matapos nilang hayaan ng Pacers na magkaroon ng scoring run sa huling minuto ng fourth quarter na dahilan ng kanilang pagkatalo 114-109. Though nagtala si Stephen Curry ng 24 points, umabot lang naman sa 8 out of 24 ang kanyang shooting sa field goal, at dahil sa kanilang pagkatalo 2 games na ang lose streak at bagsak sa 4-3 ang win-loss record. Pero ang pinaka nakakarismaya ay ang katotohanan na hindi pa rin talaga nawawala ang problema pagdating sa pag-choke sa kanilang mga laro na ilang beses nilang nagawa ng nagdaang taon. Samantala, kung inyong ang napansin kahapon, hindi naging maganda ang performance ni DeAndre Ayton laban sa Memphis matapos siyang hindi makakuha ng rebound at isa sa mga rason ng pagkakaroon ng pagsakit ng kanyang likod. Nakalista nga ito bilang probable next game laban sa Miami Heat, pero kahit injury ang kanilang starting center, hindi rin naman ito masyadong pinoproblema dahil andito ang backup na si Jackson Hayes na nagkaroon ng best performance kahapon sa pagtatala ng 2.7 rebounds, 5 assists, plus 15 na efficiency ratings. Maging sina Lebron at Luka, napansin na napakalaki ng pinagbago ni Hayes kumpara last year. Mas physical gumalaw, mas mahigpit ang depensa, nakakagawa ng solid screen at nasasabayan niya si Luka Doncic sa mga pick and roll plays na siyang magandang senyales sa team, dahil kahit man hindi maglaro si Ayton, hindi pa rin sila madedehado pagdating sa front court. Sa kabilang banda, trending kahapon ang pangalan ni Ja Morant. Matapos matalo ang Memphis laban sa Lakers, sinisi nga nito ang kanilang coaching staff at hindi niya pagtatala ng puntos sa second half. Ayaw niya silang paglaruin ng maayos ng coaches, kaya hindi siya masyadong nakakagalaw. Ito na rin naman ang mismo ang dahilan bakit ayaw niyang sumama sa ginawang huddle ng team. At isang araw ang nakakalipas matapos mangyari ito, may lumabas na balitang pinatawa ng Memphis Grizzlies si Ja Morant ng 1-game suspension since hindi nila nagustuhan ang asta nito at nakipagsagutan sa kanilang head coach na kinestyon ang leadership at effort ni Ja Morant. Pero ang ginawa nilang ito posibleng maging rason para masira lalo ang relasyon nila kay Ja Morant, at kapag lumala ang kanilang problema, hindi malabo na mag-request ito ng trade sa lalong madaling panahon. Kahit anong gawin ni Morant, hindi pa rin naman niya kinakaya upang buhatin ng Grizz, at unti-unti siya ditong nagsasawa at mas mabuti kung lumipat na lamang siya ng ibang kupunan.